Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. Ganito po ang sinasabi. The end of all things is at hand, therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling, as each has received a gift. Use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks praises of God or oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming binasa at ngayon po ay aming pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siya magbigay sa amin ng kaunawaan, magbukas sa aming isipan upang hindi lamang kami maging handang umunawa, kundi maging handa rin kaming magsagawa ng mga aral na nakapaloob dito. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang maitaas namin at makita namin na umusap sa amin sa pamagitan ng mga bahagi ng banal na kasulatan na amin pong pag-aaralan sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, at amin pong hinihiling ang lahat ng pagpapala mula sa iyong salita. Buhos niyo po sa amin at tulungan mo po kami na makagawa ng ayon sa iyong kalooban sa mensaheng amin pong pagbubulay-bulayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mula po sa mga talata, 1 Peter 4, 7-11 ay pagbubulay-bulayan po natin ang mensahe na may pamagat na attitudes as aliens. Ano ba ang ating dapat na maging mga attitudes bilang mga aliens sa mundong ito? Hindi po ibig sabihin taga-ibang planeta tayo. Mamaya po makikita natin kung ano ang ibig sabihin niyan. Sa atin pong kabaligiran, dahil po sa maraming mga nangyayari sa buong mundo, kagaya ng pandemya at iba pang mga bagay, marami na naman po naglilitawan. Nakikita po sa Facebook, minsan sa wall ng aking Facebook ay may mga nagpo-post ng patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tinitingnan nila na ang mga pangyayari sa kasalukuyan, ito na naman ang mga tanda na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. In fact, sa akin pong pagtingin sa ilang mga research sa internet, sa kasaysayan po ng church, there were already more than 50 predictions of the date of the coming of the Lord Jesus Christ. Pero lahat pong yun ay nabigo. No? Lahat pong yun ay hindi nagkatotoo. Merong mga tao na sa isang bansa ay nagpunta pa sila sa tuktok ng isang building at doon nagsama-sama at inabangan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Natatandaan ko, no, ako'y nag-aaral pa po dito sa Phibias, dumating din yung time na nabalita. May mga grupo ng Koreano na nagsasabing babalik na ang Panginoon. I think it was August. Nakalimutan ko lang yung year. And they went here in the Philippines and some of them have gone to a rooftop ng isang building para doon intayin ang pagbabalik daw ng Panginoon. Pero hindi naman po nangyari. So, dito po makita natin na pag pinag-aralan po natin yung muling pagbabalik ng Panginoon sa Biblia, tandaan po natin ang katotohanan na binibigyang diin ng Panginoon was not on the date of His coming, but of the certainty that He will come again, the Lord Jesus Christ. At ang nais ng Panginoon ay i-emphasize ay ano yung dapat nating maging attitude sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. So the question for us this morning is, are you waiting for the second coming? Naghihintay ba tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? At ano ang dapat nating maging attitude bilang mga malalakbay sa mundong ito sa paghihintay o habang hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoon? Hindi natin dapat ubusin yung ating oras sa pag-calculate at pagtitingnan kung kailan ang petsa ng pagdating, kundi mas ang nais ng Panginoon na gawin natin ay ating bigyang pansin yung ating uri ng pamumuhay upang ito ay maging klase ng pamumuhay na talagang nagpapakita ng pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ng unang Pedro ay makikita po natin na isa sa mga emphasis po
ng aklat ng unang Pedro ay yung pagtawag niya sa mga mananampalataya bilang mga manlalakbay at banyaga sa mundong ito. We are just sojourners and aliens or exiles in this world. Sa ilang mga bahagi po ng ating pag-aaral linggo-linggo ay nabanggit ko na po ito. No? Pero nais ko pong bigyan uli ng pansin yung emphasis na ito ni Apostol Pedro sa kanyang mga epistles. Halimbawa, makita natin diyan sa 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2. Ang sabi ng kanyang pagbati, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. You notice na tinawag niya silang elect exiles dahil sinusulatan po nila ni Pedro yung mga mananampalataya na nakakalat doon sa mga lugar na binanggit diyan. And he called them exiles. At sa isa pang bahagi ng sulat ni Apostol Pedro sa chapter 2 verse 11 na naging part din ng ating mensahe nung ilang linggo nakakaraan, ang sabi po doon sa verse 11, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Again, dito po ay tinawag po ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya na tayo daw po ay mga sojourners, mga manlalakbay dito sa mundo, at mga exiles, mga foreigners, mga banyaga. Or in other translations, it could be more properly translated as aliens. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung word natin na aliens dito, hindi tumutukoy doon sa pagiging taga-ibang planeta natin. Kundi taga-ibang lupa tayo, taga-ibang lugar tayo. And we're talking about heaven. We're talking about the place of God. At tayo po dito sa mundo, sabi ni Apostol Pedro, we are just exiles or aliens. Kaya nga ang sabi niya, kung tayo ay malalakbay lamang dito sa mundo, dapat ay tama din yung ating mga attitudes, paraan ng pamumuhay sa mundong ito na ang ating tinitingnan ay yung inihahanda ng Diyos sa atin at yung ating patutunguhan. Kaya nga yung ating mensahe ngayon ay attitudes as aliens na nakapaloob sa konteksto ng pagtalakay ni Apostol Pablo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, alam natin na tayo kukunin ng Panginoon upang mapa sa Kanya magpakailanman. Gayunpaman, tayo po ay dapat mamuhay ng naaayon sa nais ng Panginoon. As aliens, we are to live differently from this world. Dahil hindi ito ang talagang tahanan natin. Kaya inaasahan po sa atin ng Diyos, inaasahan po sa atin na sa bahagi ng pagbibigay diin na tayo ay mga aliens or exiles sa mundong ito, ay mamumuhay tayo ng may kaibahan. At sabi nga kanina sa inyo, yung teksto natin ay nasa konteksto ng second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong umaga, nais ko pong tandaan ninyo itong main idea o main teaching sa ating pong passage for this morning. Ano yon? Since the coming of the Lord Jesus Christ is at hand, we must conduct our lives as aliens that will glorify God through Christ. Yamang nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, dapat daw ay atin po na ipamuhay o yung ating buhay ay gamitin natin, i-conduct natin bilang mga banyaga o aliens sa mundong ito sa paraan na nakapagbibigay papuri sa ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa teksto po na binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 4 verses 7-11 ay titingnan natin ang tatlong bagay. Yung una, titingnan natin ang reason or the attitude, no? Second, the resolve. Ano ba yung mga attitudes na dapat nating i-resolve, na dapat nating taglayin habang namumuhay tayo as aliens in this world? And then number 3, the result. What should be the result of that? Isa-isahin po natin. What is the reason? Ang sabi doon sa ating binasa, the end of all things is at hand. Nalalapit na ang pagwawakas ng lahat ng mga bagay. Ano po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo? The end of all things is at hand. One, it refers to Christ's second coming. Alam natin ang Panginoon sa Kristo na parito na una nung siya ay isinilang, nabuhay dito sa mundo, at inialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, at muling nabuhay matapos sa ikatlong araw, namatay at muling nabuhay. Pero umakyat siya sa langit.
At tinuturo ng banal na kasulatan at mismo ang Panginoon Kristo nagpahayag sa kanyang mga alagad na siya ay muling babalik. So the end of all things is at hand. It refers to Christ's second coming. This is our blessed hope. Ito yung isang dakilang pag-asa ng bawat mananampalataya, kagaya naman ng sinabi ni Pablo sa Titus chapter 2 verse 13. Ang sabi niya, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. This is our blessed hope. At ito yung pinapaalala din ni Apostol Pedro sa kanyang mga sinusulatan na nakakalat sa iba't ibang mga lugar. Nang sabi niya, meron tayong dakilang pag-asa. That blessed hope is the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Muli siyang babalik. At yun yung dakilang pag-asa na meron tayo. Yun yung sinasabi ni Pedro, the end of all things is at hand. It does not happen yet because God remains patient. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wanting that any should perish, but that all should reach repentance. Noon po kasing sinusulat ni Pedro, yung aklat ng 2 Peter, merong mga bulaang propeta, merong mga bulaang tagapagturo na kumukwestiyon sa doktrina ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ang kanilang sinasabi, bakit ang haba na ng lumipas na panahon, sinabing babalik siya hanggang ngayon, hindi pa bumabalik? Yun ang kanilang kinukwestiyon. Marami nang namatay, marami ng taon ang lumipas, pero hindi pa bumabalik ang ating Panginoon sa Kristo. They were questioning that. Kaya yung 2 Peter chapter 3 verse 9 ay pagsagot ni Apostol Pedro, bakit? No? Sa pananaw ng tao, tila na antala. Bagamat sa pananaw ng Diyos, hindi ito pagka-delay. Sabi nga niya, ang isang araw sa atin can be 1,000 years to the Lord, or 1,000 years sa atin can be just one day to the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos hindi siya nakakahon sa timetable na meron tayo. Kaya nga, sabi niya, kung siya man ay hindi pa bumabalik, tandaan niyo, sabi doon, hindi siya mabagal sa pag-fulfill ng kanyang pangako, kagaya ng kinukonsider ng iba. Kundi sabi niya, is patient towards you. Hindi pa nangyayari because God remains patient in dealing with sinners. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa mga makasalanan upang makapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. It also includes judgment of the living and the dead. In the second coming of our Lord Jesus Christ, it includes the judgment. Kaya nga doon sa Apostles' Creed, di ba? Isa yun sa bahagi ng kredo ng pananampalatayang Kristiyano. Umakyat siya sa langit kung saan siya ay paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. That's a biblical doctrine. In 1 Peter chapter 4 verses 5 and 6, or this is verse 5, but they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead. And that's the context ng ating pong pinag-aaralang talata. Yan yung sinasabi ni Pedro na the end of all things is at hand. Na sa pagbabalik ng ating Panginoon, there will be judgment. And all will give account to Him. Magbibigay sulit ang lahat sa ating Panginoong Diyos. So this is the reason bakit niya hinihimok ang mga mananampalataya sa susunod na bahagi ng ating pag-aaralan. Bakit kinakailangan natin mamuhay as aliens in this world, glorifying God? Ang sabi niya, because the end of all things is at hand. Tandaan po natin, the imminence of Christ's coming should cause us to be conscientious in our way of living. Yun pong pagiging nalalapit. Pag sinabi pong imminence, it can happen anytime. No? Yung pagbabalik ng Panginoon, dapat ito ay magbunsod sa atin na tayo lalong maging maingat sa ating paraan ng pamumuhay. Dahil iyon yung paraan ng ating tamang paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Na yung ating buhay, we're conducting our lives in a way that would glorify Him. So that's the reason. Bakit kinakailangan nating ayusin ang ating buhay at mamuhay tayo bilang mga aliens na nagbibigay lugod sa Diyos, because the end of all things is at hand. Now, the result. This is the second part. Dahil naniniwala tayo
na ang Panginoon sa Kristo darating at any moment, ano ang resolusyon, ano ang dapat natin gawin. These are now the attitudes as aliens na binabanggit natin sa ating mensahe ngayong umaga. Tingnan po natin ang sinasabi ng ating teksto. What are the results that we have to do in our lives in order to live as aliens in this world while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ? Una, to pray fervently. Maging maalab sa pananalangin. Tingnan niyo po ang sinasabi po doon sa bahagi ng ating pinag-aaralang talata. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. So napakahalaga po na makita natin yan. Sabi, for the sake of your prayers. Fervent prayer pleases God for it denies our self-reliance and expresses dependence on God. Yun po ang dahilan kung bakit nakakalugod sa Panginoon yung ating maalab at marubdob na panalangin. Bakit? Kasi po itinatanggi natin yung ating pagdidepende sa ating sarili at ang ating pinapahayag nun, yung pagdidepende natin sa Diyos. If there is one thing that displeases the Lord is that when we become self-dependent, when we become self-reliant, because the Lord wants us to always acknowledge and recognize that our sufficiency is in Him, that our adequacy is in Christ. Kapag tayo po ay hindi nagiging mapanalanginin, isa lang po ang pinapakita nun. That we are confident in our lives and we are confident in ourselves that we are not anymore depending on the power and grace of God. Tingnan niyo po, pansinin niyo lang po kahit sa inyong karaniwang mga pamumuhay. Napansin niyo kapag kayo po ay dumaraan sa isang mabigat na pagsubok at tila wala na kayong magawa, doon kayo nagiging marugdog sa panalangin. Bakit? Kasi kinikilala niyo, Lord, hindi ko na kaya. Lord, wala na akong magagawa. Kayo na. Pero pag okay ang lahat, napansin niyo po ang inyong mga sarili, pag okay ang lahat, we pray. Yes, we pray. But do we pray fervently? Nagiging maalab ba tayo sa panalangin? This is the reason why, sabi ni Apostol Pedro, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, we must pray fervently kasi doon natin na ipapakita sa Panginoon ang ating pag-asa sa Kanya. Doon natin na ipapakita sa Panginoon ang ating pagdidepende sa Kanya at hindi sa ating sarili at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Even now, why are we praying every day para sa ating pong bansa? Nais nating pahayag sa Panginoon that above all, we are dependent on God sa mga pandemya at mga sitwasyon na nangyayari sa ating pong kapaligiran. Ganon din po sa ating mga personal na buhay. Sabi po ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, you have to be fervent in your prayer. Maalab sa panalangin. Paano ba tayo magiging maalab sa panalangin? Well, to pray fervently, we need to be self-controlled. Pansinin niyo po doon. Ang sabi, therefore, be self-controlled. Mahalaga po yan. Mahirap po tayong makapanalangin ng marugdog nang hindi natin kinokontrol yung ating sarili. Bakit? Yun lang pagtatakda mo ng oras sa pananalangin. It requires self-control. Ilan sa atin ang disiplinado na talagang meron tayong itinakdang oras sa buong maghapon na tayo mananalangin lang doon. Yes, lahat tayong mga Kristiyano nananalangin, pero marami sa atin nananalangin pag may time. Pero hindi natin dinidisiplina at kinokontrol yung ating sarili para magbigay ng time sa marugdog na panalangin. And it takes self-control. Lalo na sa ating panahon na ang daming umaagaw sa ating pananalangin. Nandiyan ang text, nandiyan ang FB, nandiyan ang Twitter, at kung ano-ano pang social media. Hindi po ako manghuhula pero pustahan tayo, marami sa inyo na nakikinig ngayon ay hindi kayo nakaka-concentrate sa panalangin kasi nandyan yung cellphone nyo at mayat-maya nagno-notification o kaya naman nagbabibrate habang kayo nananalangin at distracted yung inyong attention. It needs self-control. Sa mga Kristiyano, nung unang panahon na sinusulatan ni Apostol Pedro, napakahalaga ng self-control kasi during these times, they were sufferings. They were having some sufferings. Nakaranas sila ng pagdurusa, mga pagsubok, mga trial sa kanilang buhay.
Subalit ang sinasabi ni Pedro, kahit na ganun yung inyong kalagayan, dapat kontrolin nyo ang inyong sarili na anuman yung inyong nararanasan, magpapatuloy kayong nananalangin sa ating Panginoon. So to pray fervently, we need self-control. Then to pray fervently, we need to be sober-minded. Sabi po doon sa ating text, ano bang ibig sabihin ng sober-minded? Being sober-minded ay pagiging gising, pagiging mulat. Sa Biblia po, ang opposite ng pagiging sober-minded is being drunk, pagiging lasing, nawala sa sariling wisyo, hindi pagiging alerto ng kaisipan. So sabi niya, dapat maging mapagbantay, maging mulat, maging alerto. Bakit? Kasi habang tayo nananalangin, alam natin na maraming mga pwedeng maging distractions sa ating paligid. So we need to be sober-minded. At dapat nating bantayan yung ating mga sarili, yung ating kaisipan habang tayo nananalangin. Dapat alam natin at naunawaan natin ano yung ating dapat ipanalangin at paano natin ito dapat ipanalangin. We need to ask the guidance of the Holy Spirit. And for us to do that, we need to be sober-minded. Hindi nagwa-wander yung ating isipan. Lahat tayo, including me, naranasan nyo na yon, na pag tayo nananalangin, sometimes yung isip natin kung saan-saan pumupunta. Our minds are prone to wander. But we have to be sober. Dapat tayong maging gising, mulat, listo, alerto, na ang ating atensyon nakatuon sa Diyos habang tayo nananalangin. At naunawaan natin kung ano yung ating sinasabi sa Diyos. So to pray fervently, we need to be sober-minded. Kailangan tayong maging mulat. While many in the world live trusting in themselves, we must live as aliens. Ang sabi ni Apostol Pedro, tayo po ay mga manlalakbay at banyaga sa mundong ito. We must live as aliens by trusting in God through fervent prayers. Ang takbo po ng buhay ng tao sa mundo ay pagtitiwala sa sarili. Subalit kailangan nilang makita na tayong mga Kristiyano ay marubdob sa panalangin upang makita nila na ang ating inaasahan ay hindi ang ating sarili, hindi ang sino paman, kundi ang Diyos na makapangyarihan. We must resolve to always pray fervently, self-controlled, sober-minded, so that the world will see, others will see, that our dependence is on God. Kapag po nakikita yan ng mundo, mas nakikita nilang tayo nga ay nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. So as aliens in this world, we must resolve to always pray fervently. Kumusta po ang inyong buhay panalangin, mga kapatid? Gaano ito karubdob ngayon? Kumusta ang inyong pananalangin sa araw-araw? Ito ba'y ginagawa lang natin pag may panahon, or we are controlling ourselves? We are being sober-minded to keep a schedule for the Lord in prayer. Resolve to pray fervently. Dahil yan ang magpapakita at magpapatunay na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Second, to love earnestly. Ang sabi po sa ating teksto, above all, keep loving one another earnestly, since love covers multitude of sins. Pangalawa pong pinamamanhik ni Apostol Pedro na dapat gawin ng mga mananampalataya bilang mga alien sa mundong ito ay ang mag-ibigan ng masidhi sa isa't isa. Pansinin po ninyo that this is of paramount importance for every Christian. Ibig sabihin po, napakahalaga nito sa bawat Kristiyano. Tingnan niyo po yung word ni Apostle Peter. Sabi niya, above all, higit sa lahat, ito yung inyong pagsikapan. Yung pagmamahal. Tandaan niyo sa Biblia, napakaraming beses po binanggit yan. In fact, si Apostol Pablo,
sa isang iglesyang problemado na tinalakay natin sa ating gabi-gabing pag-aaral sa aklat ng Una Korinto, isang chapter 13, inilaan niya sa pagtalakay sa love dahil pinakita niya, this is the more excellent way of life. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano ang tayo po ay lumalago sa pag-ibig. Sa iglesia sa Pilipos, ang panalangin ng Apostol Pablo, I pray that your love may abound still more and more. Alam niya na yung mga Kristiyano ay umiibig na sa isa't isa, pero sabi niya, dapat pang lumago. Dito alam ni Apostol Pedro na yung mga sinusulatan niya, yes, they are loving one another, pero sabi niya, keep loving one another earnestly. Kasi nagmamahal na po sila sa isa't isa eh. Dapat panatilihin nila at lalo pang pagbutihin nila yon. Keep loving earnestly. This is of paramount importance. Also, we can notice that this is to be done to one another. Ang sabi po doon, keep loving one another. Sila sa isa't isa, ipakita nila bilang mga kapwa mananampalataya na sila ay nag-iibigan sa isa't isa. Kapag po tayo-tayong mga Kristiyano ang nag-aaway, mga magkakapatid sa iglesia, nagkakatampuhan, nag-aaway, hindi makikita ng mundo na tayo nga ba ay mananampalataya ni Kristo. Kundi magiging kapulaan pa yon sa ating pananampalataya at maging sa ating iglesia. Kaya nga napakahalaga na ito ay gawin natin sa isa't isa. Bilang mga aliens and sojourners in this world, we are to love one another. Also, we can find here that this is to be practiced earnestly. Dapat daw natin gawin ang mayroong pagsisikap. Ibig sabihin, love must be practiced. It must be done. Kaya pag pinag-aralan nyo yung salitang love sa Bible, no, matutuklasan nyo na yung love sa Bible is not just a mere emotion. It is an action. Kaya sabi niya, keep fervent, keep loving each other earnestly. Yung word po dyan na earnestly, pag pinag-aralan niyo po sa original language, it means to stretch or to strain. Ito yung salitang ginagamit din sa mga atleta nung panahon na yon. Yung bang kapag sila ay malapit na sa finish line, yung mga mananakbo, no, binibigay nila yung kanilang buong makakaya, lahat ng lakas nila, i-exert na nila dahil malapit na yung finish line. This is also the sense that Apostle Peter was saying. We must keep loving one another earnestly. Mayroong pagsisikap na magawa yon. Kaya nga ang sabi ni Pablo naman sa mga taga-Pilipos, I pray that your love may still abound more and more. You see, love is not just mere emotion, though it involves emotion, but love is first of all an action. Sabi po ni Steve Cole, no, ay ganito, often biblical love is more sweat than sweet. It involves effort. Sa Biblia po ang pag-ibig is more sweat, pawis, than sweet. Kasi it involves action. You have to do it. Ipakita mo sa iyong kapatid na minamahal mo siya. Hindi mo lang sasabihin that I love you, brother, I love you, sister. Hindi. Kung meron kang pwedeng maitulong, anong pwedeng maitulong? Kung pwede mo siyang dalawin, kung pwede mo ipadama sa kanya ang iyong pagmamahal, ipadama mo. Earnestly. Sisikapin mo. May pagsisikap, may pagtsatsaga na gagawin mo yan. And also, sabi diyan, this covers a multitude of sin. Sabi niya, love covers a multitude of sin. Nais ko pong linawin. Ano po? Hindi po ibig sabihin dyan ng love covers a multitude of sin ay pinagtatakpan mo yung kasalanan. Or hindi mo siya, o tinotolerate mo yung kasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin niyan. Love covers a multitude of sin has something to do with forgiveness. Pagpapatawad. Kapag yung kapwa mo, yung kapatid mo sa Panginoon nagkasala sa iyo, no?
Yung pag-ibig mo sa Kanya ang magtatakip nun. Ibig sabihin, yun ang dadaig doon. Sa halip na ang iyong naisin ay gantihan siya, no? Hindi na. Yung pag-ibig mo mananaig na ang gagawin mo ay magpatawad sa Kanya. It covers a multitude of sin. Another instance is that kapag yung kapatid mo nagkasala laban sa iyo, hindi mo ito pagsasabi sa iba, kundi susubukin mo na ito ay resolbahin sa pagitan ninyong dalawa upang hindi ito kumalat na sa iba at maging kasiraan sa mga patutuon nyo at ng patutuon ng iglesia. Yan ang sinasabi ni Apostol Pedro dito. Tandaan natin, he was talking to Christians na nakakalat sa iba't ibang lugar at ang sinasabi niya, the world is watching you. Nanonood sa inyo ang buong mundo. Nanonood sa inyo ang mga hindi mananampalataya. Nanonood sa inyo ang mga tao sa paligid ninyo. Hindi nyo dapat ikalat ang kasalanan nyo sa isa't isa, kundi dapat kayo magpatawaran. Ito yung sinasabi rin ni Pablo sa mga taga-Korinto na sila noon nagdidemandahan pa sa isa't isa at dinadala pa nila sa mga paganong korte ang kanilang pag-aaway-away. Ang sabi ni Pablo, that is double shame on you. Why not rather be wrong? In other words, bakit hindi kayo magpatawaran? It will cover a multitude of sin. Madadaig nun yung offense at yung pag-ibig ang siyang mananaig at mabubuo uli ang relasyon. Ito yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. Sometimes, nakakalungkot maging sa ating mga iglesia, no? Sa halip na magpatawaran ay binobroadcast pa ang kasalanan ng kapatid. Alam niyo po paano tunan ng Biblia, sabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew, kung ang iyong kapatid nagkasala sa iyo, ang unang step na dapat gawin mo, hindi isumbong sa pastor. Kausapin mo muna siya ng sarilinan, ang sabi ng Panginoon Kristo. Kayo munang dalawa, one-on-one. Kung hindi mo kayang gawin yun, tumahimik ka na lang. Ngayon, kung kinausap mo na at di makinig, sabi ng Panginoon Kristo, magsama ka ng dalawang saksi upang patutuhanan yung kasalanan. Kung di pa nakinig sa 2 o 3 saksi, saka mo dalhin sa buong iglesia. Kasi may proseso yung sinabi ng Panginoon. So hindi dapat na kapag nagawan ka ng hindi tama ng iyong kapatid, ay sabihin mo kagad doon sa isa pang kapatid. Ang nakakalungkot pa nun, i-cover pa ito sa prayer request. Pagdating ng prayer meeting, uy, alam mo, pag-pray natin si kapatid na ganito ginawa sa akin eh. Kapatid, that's not love. And it does not cover multitude of sins. Sinasabi ito, learn to forgive kasi yung forgiveness will cover those sins and will keep your testimony intact. Sa Biblia po, ang sinasabi lang na you expose sin, no? Sa pangkalahatan is when that sin is scandalous in nature. Alam na ng lahat, pag sinabi pong scandalous, istado na and it is made public. Pero if it is between you and your brother, talk to one another first. And that will cover a multitude of sin. At hindi lamang yung sin ng kapatid mo nagkasala sa iyo, pati yung sin mo. Kasi bakit? Kasi pag hindi mo kinausap siya, pwede mong i-chismis yun sa iba, ikaw din, nadagdagan ng kasalanan mo. Nag-multiply yung sin sa iyo. At kapag nag-isip ka ng paghiganti, another multiplication of sin. But if you will do love earnestly, this will cover a multitude of sin. Tandaan po natin, ang pag-ibig sa isa't isa ay napakahalaga bilang tayo ay mga banyaga sa mundong ito na dapat nating ipakita sa iba. Tandaan niyo ito na sinabi ng Panginoon Kristo that love is the mark by which people will know that we are disciples of Christ. Ito po ang marka, tanda, na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Look at this passage.
John chapter 13 verse 35. Anong sabi ng Panginoong Jesus? By this, all people will know that you are my disciples. Ano daw? If you have love for one another. Maliwanag ano po? Paano daw malalaman ng mga kapitbahay natin? Paano malalaman ng ibang mga tao? Paano malalaman ng mga hindi mananampalataya na tayo alagad ni Kristo dahil lagi ka nagsisimba? Hindi. Sabi ng Panginoon, if you have love for one another. Kung nag-iibigan tayo ng mga mananampalataya sa isa't isa, that's the mark that the Lord Jesus Christ said to His disciples. So resolve, 1, to pray fervently. 2, to love earnestly. 3, to serve hospitably. Tingnan niyo po, ang sabi po doon sa verse 9, show hospitality to one another without grumbling. Magpakita kayo ng magandang pagtanggap sa isa't isa. Hospitality. Sa ating mga Pilipino, madali nating maintindihan yan kasi yung kultura natin ay kapareho sa mga Hudyo. We are hospitable. Pag may bisita tayo, iniistima nating mabuti. Yung kakainin na lang natin, pinapakain pa natin sa kanila. Tayong mga Pilipino, pag may bisita tayo, patutulugin natin doon sa kwarto natin, kahit tayo na lang sa sala. We're that hospitable. At dito, bahagi yon ng attitudes natin as aliens in this world to show hospitality to one another without grumbling. Show hospitality. Hospitality is being always open to do favor to others. Handa ka laging gumawa ng mabuti sa kapwa. And again, kagaya ng love, this is one of the expressions of love, by the way. Hospitality should be practiced towards one another, sabi doon. Isa po sa kapahayagan ng pag-ibig natin. Sa Biblia po, pag pinag-aralan niyo po yung salitang hospitality, lagi po itong may kinalaman sa pag-istima ng mga strangers, ng mga visitors. At dito sa context po natin na ito, sa sinasabi po dito ni Pedro, kasi nung unang panahon po, marami sa kanila uso po yung mga evangelist at mga workers ng Panginoon na naglalakbay, kagaya nila Pablo na meron silang mga mission trips. Sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, sila ay naglalakbay at sa kanilang paglalakbay, umaasa sila sa mga tutuluyan nila sa mga kapwa nila Kristiyano. Hindi pa uso noon ng mga hotel o anumang pwedeng mga transient houses, hindi pa uso noon. Ang tinutuluyan nila noon, naghahanap sila ng mga kapwa mananampalataya, doon sila makikituloy. They were itinerant preachers. At sabi ni Apostol Pablo, show hospitality to one another. Bakit? Kapag nakikita na maganda yung iniistima ang bawat isa, again, it will show to them love. Kaya yun yung nais ni Pablo na pakita. And also, we have to take note that hospitality should be done joyfully. Dapat may kagalakan. Tingnan niyo po doon sa text natin. Without grumbling. Walang pagrereklamo. Mahalaga po yun kasi may mga tao po na pwedeng iniistima ka, di ba? Yung dumating ka sa bahay nila, naku, napakagiliw ng pag-istima sa'yo. Pero wag ka, pag nakatalikod ka, bumubulong-bulong yun. Ba't ba dumating ito, no? Kakainin na lang namin, sila pa kakain. You're grumbling. No? So tandaan natin, a grumbling hospitality is not hospitality at all. Ibig sabihin kung talagang tutulong ka, no? Sa mga manggagawa ng Diyos, tutulong ka sa mga Kristiyano na nangangailangan ng iyong pag-istima dahil sila ay strangers sa lugar ninyo, then you should do it without grumbling. It must be with joy. Sa Biblia, isang magandang halimbawa niyan, si Gaius sa aklat na 3 Juan, na kung saan pinupuri ng apostle dyan itong si Gaius dahil yan ang kanyang ministry. He was entertaining visitors. He was entertaining missionaries. At napakagaan ng kanyang kalooban. Kaya ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat, those people were testifying of his love. Nadama nila yung pagmamahal. Hindi pakitang tao lang. Pwede ho kasi tayong maging hospitable
Pero ang tanong, talaga nga bang hospitable or are we grumbling? Nakangiti lang tayo kapag nasa harap nila, pero pag nakatalikod na, nasa isip natin, ba't ba dumating ito sa amin? Ako, istorbo to. That's not hospitality. Bakit mahalaga ito sa ating mga Kristiyano? Tandaan natin, true hospitality reflects the hospitality of God in welcoming repentant sinners into His kingdom, His holy kingdom through Christ. Tandaan po natin ito, na ang Diyos naging hospitable sa atin. Bagamat tayo hindi karapat-dapat sa kanyang banal na kaharian, sa pamagitan ni Kristo, tayo kanyang tinanggap. That's the greatest hospitality that we had experienced. Kaya tayo din naman, dapat magpakita noon, dapat nating i-reflect yung ganong attitude ng Diyos sa atin sa pamagitan naman ng pagiging hospitable natin sa iba. Sa ganon, magiging magandang patotoo tayo sa ating paligid. Serve hospitably. And the last one is to minister appropriately. Resolve to minister appropriately. Tingnan po natin anong sabi doon sa ating verse. As each has received a gift, use it to serve one another. As good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. So tayo daw po ay dapat maglingkod ng nararapat at naayon sa dapat. Ang isang Kristiyano po na tunay na naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo, naglilingkod. So if you are waiting in the second coming of Christ, you should be serving the Lord right now. You should have a ministry. Ang paghihintay sa Panginoon, hindi po kagaya ng mga ginawa ng mga ibang mga tao na nagpunta sa rooftop ng building at inintay na lang doon ang pagdating ni Kristo. Hindi. Sa Biblia po tinuturo na ang tunay na paghihintay kay Kristo is involving yourself in the ministry. Tanungin mo sarili mo ngayon, kapatid, meron ba akong ministry ngayon? If you believe that Christ is coming soon, then you must have a ministry now. At tingnan natin yung ating text. Sabi doon, each is given a gift. Binigyan tayong lahat ng kaloob. Yung kaloob na yon ang siyang gagamitin natin sa paglilingkod. Each is given a gift. Second, gift must be used to serve one another. Ang sabi doon, use it to serve one another. So yung kaloob natin po, hindi natin ilalagay lang sa ating sarili, hindi natin itatabi lang sa ating sarili. Gagamitin natin yon. Sino man pong Kristiyano, wala siyang maikakatwiran sa Panginoon na hindi siya nakapaglingkod sa Kanya. Bakit? Kasi lahat tayo binigyan ng kaloob at yung kaloob na yon dapat mong gamitin sa paglilingkod sa iyong kapwa at sa iglesia. It was given for the common good of the church and we must use it. Kapatid na nakikinig ngayon, anong kaloob mo? Meron tiyak. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ito ngayon? Hindi ang tanong ko bukas, ginagamit mo ba ito ngayon? Gift must be used to serve one another. Using gifts is good stewardship. Tandaan natin. Ang paggamit ng ating mga kaloob ay tanda ng ating pagiging mabuting katiwala. Tingnan niyo po yan. Sabi doon, good stewards of God's varied grace. Kung ginagamit mo yung kaloob mo, may ministry ka ngayon, you're a good steward. Kung wala kang ministry ngayon, and I'm sure may kaloob ka, you're a bad steward. Forgive me for the term. You're a bad steward. Because in the Bible, good steward is one who uses his or her spiritual gifts to serve other people. And that's the proper way of waiting for the Lord. Tandaan po natin yan. It's good stewardship. When we are using our gifts in service, we display the ministry and power of God that is at work through us.
Yun po yung kahalagahan nun. Bakit sinabi ni Apostol Pedro na gamitin nyo yung kaloob nyo? Maglingkod kayo. Kung kayo ay may kaloob ng pagsasalita, gamitin nyo. No? Diyan sa text na binasa natin, napansin nyo, dalawang categories ng gifts yung binanggit ni Pedro diyan. Yung una, speaking gifts. Pwedeng pastor, pwedeng Bible study leader, cell group leader, evangelist. Nangangaral ka, nagtuturo ka. Nagtuturo ka ng mga bata. Pero yung pangalawa, serving gifts. Ibig sabihin, pwedeng hindi ka nasa forefront, wala ka sa pagsasalita. Pero meron kang serving gifts. Sabi doon, he who serves, who has the gift of serving, must serve by the strength that God is giving him. Ibig sabihin, meron kang kaloob ng paglilingkod. Naglilingkod ka sa iglesia, naglilinis ka, tumutulong ka sa iyong mga kapatid na nangangailangan, that's service. Naglalaba ka ng mga kurtina ng church, that's service. Naglilinis ka ng mga bahay, ng mga kapatiran para matulungan din sila, that's service. Whatever your gift is, whether it is a speaking gift or a serving gift, ano man yon, when you use it, you're displaying the power and the ministry of God through your life. Kaya yung iba nakikita rin. Nakikita rin nila ang Diyos sa buhay mo kasi nakikita nila kung paano kang naglilingkod na may kahusayan para sa Diyos. Hindi po natin maipapakita ang gawa at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kung nakapirmi ka lang sa bahay at wala kang ginagawang ministry para sa Panginoon. You won't be able to show, to manifest the work of God in your life. So nakita natin ngayon yung reason that the end is at hand. Christ's coming is nearer than before. Second, the resolve. Anong kailangan natin? To pray fervently, to love earnestly, to serve hospitably, and to minister appropriately using our gifts. And what should be the result? Sabi doon sa huli ng ating teksto, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. So ang result dapat ay ano? It's the glory of the Lord Jesus Christ, of God through Jesus Christ. That in everything God may be glorified through Jesus Christ. Bakit mo gagawin yon? Why will you pray fervently? Why will you love earnestly? Why will you serve hospitably? Why will you use your gifts to minister appropriately? In order that in everything God may be glorified in Jesus Christ. So, the glory of God in Christ must be our aim. Pag sinabi po natin glory of God, kapag in-apply po sa Diyos yung salitang glory, yung kalwalatian po ng Diyos ay yung kanyang pagiging marangal, dakila, yun yung kanyang kabuuan. It's His inherent majesty and infinite worth. Ito yung siya. Ito yung kabuuan niya na naipapakita yon sa pamagitan ng mga katangian niya, yung mga attributes niya. So to glorify God means to show forth His excellencies to others. Yung maipakita mo, yung kanyang kagandahan sa iba. Or sa karaniwan nating lengguwahe, ang pagluwalhati sa Diyos ay yung maipakita mo sa iba, makita ng iba that God is really good and God is really great. That's the glory of God. Naipapakita mo sa iba yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos. At paano maipapakita yon? Yun yung binanggit natin sa taas na resolve. So to glorify Christ or God in Christ is to manifest His work through Christ in us that others see Him. Nakikita ng iba sa atin si Kristo kasi pinapakita natin yung pag-ibig, nananalangin tayo, naglilingkod tayo ng mayroong hospitality at ginagamit natin yung ating mga kaloob and therefore nagmamanifest yung pagkilos ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Yung isang writer na maganda yung kanyang paglalarawan na paano pa i-glorify ang Diyos.
Diba? Yung mga photographer, yung mahilig kumuha ng mga pictures. Kapag yung ilang photographers nakita nila ang isang magandang view, no? Hahanapan nila ng magandang angulo. Yung view na yon, titingnan nila saan maganda. And then they will capture pictures. Pwedeng by cellphone sa ating panahon o gagamitan nila ng isang magandang camera. At kapag nagawa nilang mahusay yung kanilang pagkuha ng picture at nakita natin yung ganda ng view, anong sasabihin? Wow! Ang ganda ng picture, ang ganda ng view. We see the beauty, we see the glory of the view. Na-appreciate natin, ang ganda ng bundok, ang ganda ng ganito, kung ano man yung view na kinuha niya, na-appreciate natin yung view. Kahit na sa picture man lamang, nakita natin na para tayong nakarating at hinangaan natin yung ganda ng view. Bakit natin hinangaan yon? Kasi yung photographer was able to appreciate the view and was able to take a good picture of the view at naipakita sa atin. It's the same thing with glorifying God. Kung nakita natin ang kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ni Kristo, nung iligtas niya tayo, ginawa tayong anak, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, binigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, at ngayon ginagamit sa paglilingkod, that's beautiful. Naranasan natin yon at dapat makapture natin yon para tayong photographer at ipapakita natin sa iba para makita ng iba, ang ganda nga at ang galing ng Diyos niyo. Sabi ng isang writer, when Christians properly glorify God, kung paanong yung photographer ay tama niyang nakuna ng picture, tamang angulo, tamang lighting, tama lahat, at naipakita niyang maganda yung picture, ganun din. When Christians properly glorify God, people should exclaim what a great being God is. Hahanga sila sa ganda ng Diyos kapag sa ating buhay na ipapakita natin yung kagandahan ng Diyos na yon. Hindi yung ating sarili, it must be the glory of God through the Lord Jesus Christ. Pwede kasing gawin natin ang lahat ng iyon, pero para lang sa ating sarili. Kaya napakahalaga nitong huling bahagi, the result ng ating aim is to show the beauty, the goodness, the greatness, the glory of God. Para masabi ng iba what great being God is. Sabi po ni John Calvin ay ganito, we never truly glory in Him unless we have utterly put off our own glory. Whoever glories in himself glories against God. Pwede kasi tayong gumawa, pwede tayong mag-pray fervently, love earnestly, serve hospitably, and then minister appropriately. Pero baka para sa sarili natin, para mapapurihan tayo, para tayo ang makita, then we are not glorifying God. Kaya sabi ni John Calvin, we never truly glory in Him unless we have utterly put off, hanggat hindi natin inaalis yung sarili nating glory. At sino man na nagbibigay ng kaluwalhatian sa sarili, nagpaparangal sa kanyang sarili, ay laban sa Diyos. Tandaan natin na sinasabi po sa ating teksto ngayong umaga ito, the end is near. And therefore, as believers, as the Church of the Lord Jesus Christ, patuloy tayong gumawa para makapagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. In prayer, in love, in service, in our ministry. We should do that. Nais ko pong magtapos dito. Ito po ay ang Drake Hotel. Isa pong hotel yan sa Chicago. It was an older hotel but first class in Chicago. Noong unang panahon, isa yan sa matanda ng hotel sa Chicago. It overlooks the Lake Michigan. Ayon sa kasaysayan nito, in 1959, ang reyna ng Inglaterra, the Queen of England, visited Chicago. So nung bumisita o nung nalaman ng mga taga-Chicago na bibisita ang reyna ng Inglaterra, maraming mga hotel ang naghandang mabuti. Baka sa kanila tumuloy yung reyna. Ang buong lugar, inihanda. Maging yung mga basurahan, pininturahan. Inihanda yung Lake Michigan, baka magustuhan ng reyna na pumalaot doon. Naganda sila.
Yung bang mga hotel, naglagay ng mga red carpets, inayos lahat ng kanilang mga rooms, and many hotels were alerted during that time. Pero nung tinawagan ng gobyerno ng Chicago, ang Drake Hotel, na sinagot ng manager yung tawag, at sabi nung taga-gobyerno, anong paghahanda ang ginagawa ninyo dahil darating ang Queen of England? Sumagot yung manager ng Drake Hotel at ito yung kanyang sabi, "We are making no plans for the Queen. Our room are always ready for royalty." Wow, galing, di ba? Wala kaming inihahanda, ginagawang paghahanda sa pagdating ng reyna kasi yung aming mga kwarto ay laging handa sa pagdating ng royalty. Ganyan din dapat tayo. What Apostle Paul was saying is that, Apostle Peter was saying, was that the end is near and therefore we have to always be prepared. Hindi sila naghahanda kasi natural na nilang routine yun sa araw-araw na ayusin ang bawat kwarto upang sino mang taong dumating doon, lahat ay nakahanda. Ganon din tayo sa ating pong paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Ang preparation na hindi kung kailan, yun nga ang maganda dahil hindi sinabi ng Panginoon kung kailan. Ibig sabihin, every day we must prepare ourselves, the room of our lives for the coming of the great King, the Lord Jesus Christ. Kaya sa ating pagtatapos ngayong umagang ito, ang tanong sa atin, are you living so that others will see how great God truly is? Namubuhay ka ba na pinapakita mo kung gaano kadakila talaga ang Diyos sa buhay mo, which is the proper way of waiting for the Lord? Do you pray fervently, depending everything to Him? Nananalangin ka ba lagi ng marugdog? Idinedepende mo sa Kanya ang lahat? Do you love your fellow Christians earnestly? Masikap at pinagsisikapan mo pang ibigin ang mabuti ang iyong kapatid? Do you gladly serve those who work for God? Hospitably, sabi ito sa pinag-aralan natin. Pinaglilingkuran mo yung mga taong naglilingkod din sa Diyos, may kagalakan. Do you faithfully use the gifts God has entrusted to you? Dapat mo bang ginagamit yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa iyo? Pinagkatiwala sa iyo. Your life should always be ready for royalty. Don't let His coming catch you unprepared. Kaya nga, as aliens in this world, we must have this attitude. To pray fervently, to love earnestly, to serve hospitably, and to minister appropriately. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita, nagpapaalala sa amin about the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi man namin alam kung kailan, pero ang binibigyan po ng diin sa inyong mga salita ay kung paano kami mamumuhay upang laging nakahanda sa pagdating ng Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ang mga paghahandang ito at ang attitude na ito na dapat namin taglayin araw-araw ay ang mga pinag-aralan namin ngayon, that we must always pray fervently, that we must always love one another earnestly, that we must always serve other people earnestly or hospitably, and we must always minister appropriately using the gifts as good stewards of your gift to us. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko po ng bawat isa na nakaunawa at nakarinig ng mensaheng ito, ikaw po ang magbigay ng hamon at kumilos sa kanilang mga buhay upang ito po ay hindi magsilbing kaalaman na narinig nila ngayon, kundi magsilbi itong gabay na magbubunga ng aksyon sa kanilang mga buhay. Habang hinihintay namin ang aming dakilang pag-asa, ang pagbabalik ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.